Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is January 15, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may 67 K9 Street, Barangay East Hamias, Project 1, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Tiktite Tower, sa may East Tower, sa Exchange Road, Ortega Center, San Antonio, Pasig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin siya na. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Sabi ng KBP, Kapitana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, ng minuto makalipas sa lungsod ng Pampor. Ang oras ay nagsisenso ng 7:48. Agapan na ganoon po ang memang nakatara. Pagbatang na kundi, correct. Sa pamilya, tiniyak ng Department of Migrant Workers kasama sa marami pang serbisyo ang maibibigay sa mga OFW at kanilang mga pamilya dahil sa pinataas na budget ng kagawaran ngayong taon. Sinabi sa DZMM ni DMW Undersecretary Bernard Oladia na kabilang dito ang pagpapalakas sa Action Fund na paglalaanan ng 2 bilyong piso mula sa 1.2 billion pesos noong 2025. Sa briefing sa Malacanang nitong Lunes, sinabi ni Oladia na umakyat sa higit 11 bilyong piso ang alokasyon para sa DMW ngayong 2026 na mas mataas ng 34% kumpara sa higit 8 bilyong piso noong nakaraang taon. Tiniyak din ni Oladia ang tulong sa mahigit 1,000 OFW na nakapiit sa labas ng bansa. Mahigit isang libo po sa bababa noon ang nakakulong sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga hinahayag po tayo ng mga foreign counsel at tayo po napagtulungan upang ilaban po sa kanilang karapatan. Samantala, bumaba ng 1 punto sa Corruption Task Force sa Henry Global Passport Index ngayong 2026. Mula sa ika-72 noong 2025, nasa ika-73 pwesto ito ngayong taon. Batay sa ulat, ang ranggo ay nakadepende sa dami ng bansang maaaring puntahan ng walang visa. Nangunguna pa rin ang Singapore na may 172 visa-free destination. Kasunod ang Japan at South Korea na may kapwa may 188 lugar na maaaring puntahan ng visa-free. Pang-10 naman ang passport ang Amerika na may 179 visa-free countries, habang pinakamahina ang Afghanistan na may 4 na 24. Sa ibang balita, nananawagan ang ilang mambabatas sa Senado na maipasa na ang panukalang mamimigay sa mahirap ng access sa private school education. Narito ang kumpirmado. Siguradong balita, hatid ni Radyo Patron, Pamela Vazquez. Ang Senado na isama sa kanilang mga prioridad ang pagpapasa sa House Bill 4 na Bill 44 dahil ibigyan ng mga mag-aaral na nasa middle income family ng pagkakataong makapag-enroll sa private school sa pamamagitan ng voucher program ng pamahalaan. Sinabi ni Budget Representative Julian Tigre na nasa sa isang ekasyon pagpasok sa Kamara noong nakaraang taon. Kabilang sinaanya ito sa priority bills ng Marcos administration sa ilalim ng DENA. Sa ilalim ng panukala ay buo ng private education voucher program mula kindergarten hanggang high school para sa mahirap pero deserving na mga mag-aaral. Bukod dito ay magbibigyan tulong din ang panukala ang mga guro sa pamamagitan ng training, scholarship at research. Bubuuin ang tinatawag na Bureau of Private Education sa ilalim ng kagawaran na hawak sa lahat ng concerns sa basic education. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vazquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vazquez.
Ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Tanggaling-galing! At yan ang mga balita. Basta may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Balito. DZMM Balita ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinahin, meron kang maaasahan. May pakikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tapat ng pagserbisyo, Winnie Correro. At ang katuwang pagkalusugan at public service, Tom Dennis. Ito ang DZMM. Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Ulit ulit. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw. Live na po tayo, mapapanood sa Facebook, ayan, sa PZXL News po, ayan, i-type nyo lang ha, DZXL News, ayan, tapos makikita nyo yung ating live ngayon dyan, sa Facebook po natin, YouTube, TikTok, at X po yung dating Twitter. Paki-like and share po yung ating programa, ano po, ayan, para sa ating mga nakikinig at nanonood po ngayon, especially po sa ating live streaming. Ayan, sige po. Mr. Josephine Lowican Molina is also watching from Oman, ang ating mga OFW. Happy New Year. Radyo man. Panatagyan, wala magagawa pa rin magrekomenda ng kaso ng ICI kahit magkita si Justice Reyes. Alamin natin ang balita mula kay Angel Radyoman, Cinco Chanel Salazar. DZXL Radyoman Report. Tuloy pa rin ang pagrekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na mga kaso kaugnay sa flood control anomaly kahit si Justice Andres Reyes Jr. na lamang natitirang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tapos na ang bahagi ng trabaho ng dating mga miyembro ng komisyon at nasa yugo na lamang ng pagsasama-sama at pag-aayos ng mga dokumento at ebidensya ng investigasyon. Dagdag pa ng Malacanang, sapat na ang mga nakalam na impormasyon upang maisumite sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman ang mga kasong maaaring isampa laban sa mga sampon. Bagaman mas mainam sana ang mas maraming investigador kahit ng palasyo na hindi ito hadlang upang ituloy ang pananagutan at mapanagot ang mga responsable sa kasuwalian sa flood control. Hindi naman naghihilang detalye ang palasyo kung kailan makakapagtalaga ng kapalit ni Pangulong Marcos sa mga umalis sa miyembro ng komisyon. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman Cinco Chanel Salazar, Tatak Armin, DZXL 558. Maraming salamat, Axel Radyoman Cinco Chanel Salazar. Philippine National Police nag-deploy na ng mga personnel sa mga lugar na daraanan ng Bagyong Ada, probinsya ng Albay, kasama sa tatauhan dahil sa posibleng pagragasa ng lahar. Detalye ng balitang yan mula kay Angel Radyoman Marcio Domingo. DZXL Radyoman Report. Nakahanda na ang Philippine National Police para tumulong sa preemptive evacuation ng mga residenteng maapektuhan ng Bagyong Ada. Ang FAP Chief Defense General, Jose Relation Batos Jr. nag-deploy na ang mensya ng sapat na mga personnel sa mga lugar na inaasahang daraan ng bagyo kasama na rito ang probinsya ng Albay, kung saan posible ang pagragasa ng lahar dahil recent story na pag-iakito ngayon na bulbang ngayon. Bukod sa inaasahang pagdating na bagyo, binabantayan na rin ng mga residente ng Bicol ang aktibidad sa sabing bulkan. Dahil dito, ang mga concerned sa police units ay inatasan makapag-ugnayan sa mga local disaster offices para
pag-aanda sa potensyal na epekto ng bagyong Ada. Ang Sakay Nartates, kabilang din sa nakahanda ay ang surge intensity acid sakaling kailangan ito. Samantalang iiwag ni Nartates sa publiko na manatiling vigilante habang patuloy ang pagpapaalala nila na mag-monitor ng lagay ng panahon at sumunod sa mga abiso mula sa mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Kasama mo sa Campo Prate, Raymond March Domingo, sa Top RMN, South Saturday. Maraming salamat Dr. Roger Marjo Domingo. Mapalas po tayo sa hapong ito sa Central Service sa unang panayam po natin sa taong 2026 mula po sa matibag na tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Alam niyo ho, isa ito sa tinututukan ng ating pamahalaan, ng ating mga kababayan, ang serbisyo po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagsugpo ng droga no, sa ating bansa. Narito po, sa dulo ng ating komunikasyon, si Attorney Joseph Frederick Calulon, ang tagapagsalita po ng PDEA. Magandang hapon, Attorney Joseph. Magandang hapon po si Radyo Man Jenny po sa DZXL News, DZXL 558. Magandang hapon po, Ma'am Jenny. Magandang hapon din po sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatutunan. Attorney Joseph, Happy New Year na. Kahit sabi nga, January 15 pa rin tayo, pasok pa rin yan. Kumusta po kayo sa PDEA? Happy New Year din po, Ma'am. Mabuti naman po tayo sa PDEA and gusto lang namin din sabihin na yung nakaraang taon medyo malaki-laki naman po yung mga contributions po natin. Opo. Talaga naman nagtatrabaho tayo hanggang magpasok po ng taong 2026. Pero bago po yan, binabati ko po ang PDEA dahil meron po tayong mga nakabasa sa BAR 2025, no? Exam. Ayan, at talagang binabati po natin. Ilan po yan? Nasa ano po? 2, 4, 6, may 6 ba o 7 po? Oo. At ani po, Ayan. ani po tayong mga kasamaan dito sa PDEA na patatin po. Kung huling bar examination, nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon na nagabayan din po itong mga kasamahan natin na may pasa din ang kanilang bar examination. Yes, sir. Congratulations po sa ating mga bar passer po for 2025. Attorney Joseph, for this year 2026, isa po sa inyong ninanais na serbisyo ay magpatuloy pa rin gaya ng 2025 ang drug-free bagong Pilipinas. Pakibigyan nga po kami ng kabuang detalye ng serbisyo ng PDEA para sa taong ito. So, Jenny, gaya na napagkito ninyo, nais ko natin pagpatuloy yung ating drug-free na bagong Pilipinas. Paano po natin itong may sasagawa? Pero bago po dyan, nais ko lang po i-highlight na last year, Opo. meron ko tayong na-confiscate or na-seize na sa kabuuan na halagay na sa 47 billion pesos po ng illegal na droga. Napakalaki po ito. Ito ay mas mataas po ito kumpara sa mga nakaraang mga taon ng confiscation po natin. Kung ang tatanungin, tatapatan po ba natin yan? Yan ang medyo mataas na hangarin dahil yung na-confiscate po natin last year, ilan po nila na rin kasi yan ng shabu na 6.5 tons of shabu. Sa kasaysayan po ng PDEA, yun lang po pinakamalaking confiscation sa isang taon. Ngayon, itong taon nito, yung 2026, ano ba yung balak po ng ating ahensya? Well, aside from ipagpatuloy po itong tinatawag nating supply reduction activities. Yung supply reduction activities ng Jenny, yan po yung mga pag-implement ng mga bypass operations, pag-implement ng search warrant, yung mga tinatawag nating interdiction operations na kung saan yung mga nakakonfiscate po natin may illegal na droga sa mga paliparan natin, sa ating mga pantalan, this falls under supply reduction activities. Ang isa pa sa naitasin palakasin, yung tinatawag po nating demand reduction activities. Pag sinasabi po natin yung demand reduction activities, ito po yung mga education campaign na ginagawa ko natin sa mga barangay, sa mga paaralan, and sa mga workplace.
So, that will go hand in hand doon sa ating supply reduction activity. Hindi ko kasi pwede na confiscate lang tayo, state tayo, huli tayo ng mga transnationalities. Pero yung mga kapatid ko natin na nandyan sa mga barangay, eh, hindi nabibigyan ng tamang informasyon. So, bumababa talaga ngayon, no, Attorney Joseph, down to the barangay, no, from LGUs to barangay para maisakatuparan po itong serbisyo o programa po ninyo laban sa droga. Kamusta po ang ugnayan naman, Attorney Joseph, sa mga barangay natin? Very cooperative naman. Maganda po ang ating coordination ngayon with the LGU. At nagpapasalamat din po tayo sa DILG Yes. dahil ang support po na binibigay naman po nila sa ating ahensya ay nandyan. At nabibigyan po tayo ng pagkakataon para ma-remind yung ating mga barangay. Lalo-lalo na po yung mga bata. Ang tinatawag natin dyan na bata, yan po yung barangay anti-drug at substance. And on Jenny, siguro, i-remind din naman natin yung ating mga kababayan na meron din tayong tinatawag na regional public assistance bed. Ano po ito? Ito po yung opisina natin sa regional offices na kung saan maaaring lumapit dyan ang mga kababayan po natin na nalulong sa paggamit ng illegal na droga para mabigyan po sila ng assistance for them to file the necessary petition in court for voluntary rehabilitation. Even the family, no, the family, within the family, pwede kung meron miyembro ng pamilya or within the community, pwede lumapit dyan, Attorney Joseph. Yes, Ma'am Jenny, the family members can come to our regional public assistance desk or offices. We will be assisting them in filing the petition in court. Kasi po, ang pagkakatulong po sa illegal na droga, yan po ay isang sakit. And ito ay maaaring gamutin through rehabilitation. Kaya nga po, we encourage those who are involved in using dangerous drugs na magpa-rehab na po. Pagkakataon po nila to na may balik sila sa ating komunidad at fully participating citizens. Okay, and that's good, ano po services po and programs of the PDEA. Pero may mga pagkakataon pa, Attorney Joseph, ipakibahagi lang sa amin, kung na-rehab na ba, may time din na bumabalik pa din. There are some incidents na nagkakaroon ng relapse ng titawagin. Pero bakit na nagkakaroon ng ganun? One of the reasons is yung environment po na pinalalagyan po niya. Hindi po nabibigyan ng tamang support. Kaya nagkakaroon po ng relapse itong nagparehab. Kaya napaka-importante dito yung participation hindi lang noong drug dependent but also the family and the community, yung barangay. Kaya kailangan po natin silang magkakasama pa tayo sa whole of nation approach na hindi lang kakayanin ito ng isang individual lang. Tama po kayo, tulong. Kaya nga sabi ko, ano ba ang mayaambag ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa ginagawa po nating pagsuko sa droga. Sabi nila, ang sa panahon ng administrasyong ito, tila ang ilang mga bahagi po at sinasalaysay na ating mga kababayan ay lumalala ang sitwasyon ng bawal na gamot o droga. Pero nandiyan po kayo at sabi nga nyo ay hamon ito dahil sa inyo pong report last year 2025 ay marami po kayong nakumpiska at ito'y hamon ba sa taong ito at kayang-kaya naman, Attorney Joseph, lampasan? Kung sasabihin na hamon po Ma'am Jenny, ito po isang hamon. Pero kakayanin naman po itong malampasan kapag kasama ko natin, hindi lang po yung ating mga kababayan, kung hindi pati kayo sa larangan ng media, dahil kayo rin yung ating partners when it comes to disseminating true information. And aside from that, yung ating mga ahensya din dito sa gobyerno, basta magkasama po tayo
kaya naman nating malampasan yung mga hamon na ating kakaharapin itong taong ito. Attorney Joseph, this is a personal question, if you may. Anong reaction mo ninyo sa PIDEA kung sinasabing, ay, lumalala naman yung yung kaso, yung sitwasyon naman, nagbawal na gamot o droga sa bansa. How would you react on that, Attorney Joseph? We do not think that yung sinasabi mo na lumalala ang kaso ng illegal na droga sa ating bansa kasi kung titignan naman ho natin ang datos, malaki ang bilang ho ng illegal na droga na hindi na ho natin naiparating sa mga kalsada. Kaya kung pagtignan po, malaki yung mga seizures ho natin, so ito nilatapo yan. Kung yan po ay nakalusot at napunta ho yan sa ating mga barangay, sa ating community, yan ho maaari natin sabihin malala ang magiging problema sa illegal na droga. But with the number of seizures, with the number of confiscations, and also take note from Jenny, itong mga na-observe natin, hinira na ho yan. Hindi na ho yan maaaring gamitin ng mga drug test natin. Correct, ginaka-assurance natin, opo. May nagtatanong po dito, Attorney Joseph, pero Attorney, saglit na nga, may ipapasok tayong flash report, no, Neil? Attorney Joseph, sabi ni ng payo o tips po sa PIDEA, paano po makakaiwas sa bawal na gamot o makatulong po kaming pamilya? Una-una, Ma'am Susan, kung paano makaiwas sa bawal na gamot o sa illegal na droga, kailangan meron ko tayong paniniwala sa isang Diyos. Pangalawa, yung open ang communication lines natin with the family. Dahil kung ang pamilya pa lang ay hindi kayo buo, yan po nagkakaroon ng chance na ang isang miyembro ay lilihis at maghahanap din ng mga kasama na kung saan baka yung kasama ang pupuntahan naman yan ay magtuturo sa kanila kung paano gumamit ng illegal na droga. Attorney Joseph, napakaganda po ng ating pinag-usapan. Huwag niyo po akong bibitawan ha. Saglit lang po ito, saglit lang po. Meron lang po akong flash report, babalikan ko po kayo. Saglit lang po, Attorney Joseph. Sige po. Sige po. CXL Flash Report. Ex-Honorable Gerald Ulep. Kasamang Jenny, formal lang inanunsyo ng Department of Interior and Local Government, particular si Secretary John B. Cremulya, na lalabas sila ng 10 million pesos na reward para sa makakapagturo sa kinaroonan ni Charlie Atong Ang. Si Ang ang itinuturong utak sa paggawa na ng mga tabungero at mayroon ng nilabas ng korte na arrest warrant laban sa kanya. Mamaya abangan pa ang mga detalye sa nagpapatuloy na press conference ng DILG. Kasama mo sa Quezon City, Radyo Nacional, Ulit sa Pagparamen, DXL 558. CXL Flash Report. Maraming salamat, Ex-Honorable Gerald Ulep. Balikan po natin Attorney Joseph Frederick Calulot po, tagapagsalita ng PIDEA. Attorney Joseph, as you were saying, tama po kayo, pamilya. Yes po. Kasi kung hindi yung closely knit ng ating family, Correct. maaari mo malinis ang ating anak o ating kamag-anak at ito po ay maghahanap yan ng kalinga sa iba. Paano kung ang napuntahan niyang grupo ibang kalinga ang ibibigay niya? Matututo ko yung gumamit ng illegal na droga, matutong gumamit ng sigarilyo, matutong gumamit ng alak. And dyan ho nag-umpisa na makakapag-isip po sila na gumawa ng masama. Correct. Tama po kayo dyan, Attorney Joseph. Talagang malaking ginagampanan ng pamilya, ng komunidad, no? At maiwas po sa malulong sa bawal na gamot. Attorney Joseph, tanong lang po, from the PIDEA po, meron kayong paalaala dito po sa substances that threatens the health and safety of the Filipino citizens. Yung pong tinatawag nating dangers of, tama ba po, Attorney, mescaline? This is a dangerous drug found in cactus. Ayan. Pakipaliwanag nga po ng kaunti daw ito, Attorney Joseph. Tama po kayo dyan na Ma'am, pakihanda lang yung no? Yung exact amount drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. This is Jam, the Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. Paalam po.